Acrylic. Ayan, playlist acrylic. Pendagdag natin pambenta sa ating printing shop. Napakadali lang gawin at napakamura lang na ating puhunan. Okay, so let's go. Okay guys, so unang gagawin natin, gagawa tayo ng layout natin para sa acrylic keychain natin gamit yung ating Canva. So dito sa Canva, pag wala ka pa, create ka lang, click mo lang yung link dyan sa description or sa comment section. So pag nasa dashboard ka na, kapag nagawa ka na ng account, click mo lang yung customize size. Okay, so unang-una gagawin mo ay mag-set ka ng size ng iyong acrylic keychain kasi yun ang pinaka-importante doon para pag i-print mo, madali na lang sakto sa size at pagkinat mo. Okay, so dito click mo yung customize size. Yan, so itlin natin siya ng inches. Okay, so dito ang gamit ko ay acrylic na atin na keychain. So yung size niyan, andyan naman. Papakita natin yan. So dito, ang size natin na gagamitin ay 2.75 by 1.75. Okay, so sakto na yan. Ayan, 1.75 by 2.75. So depende yan sa acrylic na ginagamit. Kung ano yung acrylic na gamit mo, doon ka magbe-base. Pero kung susundan mo yung size ng acrylic na gagamitin ko, ito yung ilalagay mo dyan. 1.75 by 2.75. So naka-inches na yan. So click mo lang yung create design. After yan guys, pag na-click nyo yung create design, ito lalabas dyan. So blanco yan, gagawa mo siya ng design. Okay, so tuturuan ko paano kayo gumawa ng design dito sa ating Canva. So gagawin mo dyan, punta ka lang sa elements. Okay, punta ka sa elements, hanapin mo yung playlist. Ayan, playlist. So lalabas dito yan. Pag lumabas yan, i-click mo yung graphics. Okay, so ito lalabas lahat dyan, yung mga design na yan. So gagawin mo dyan, idadrag mo na lang yan. Pipili ka dyan kung ano yung gusto mo. Marami naman pwede pag pilian dyan. Yun nga lang, karamihan kasi dito sa mga icon na to ay pro. So, ibig sabihin, kailangan naka-pro account yung Canva mo. Pwede naman free account nga lang, pag dinownload mo, may watermark. So, nasa sa inyo na yan guys. Okay? So, gagawa tayo ng sample para makita nyo lang kung paano gumawa ng Spotify or a playlist na keychain natin. So, pipili ka dyan isa. Okay? So, ito yung pipili natin dyan. Yan, ilalagay lang natin yan dyan. Ayan, no? Okay? So, hahanap tayo ng search pa natin Spotify. Ayan. Marami sa elements na pwede mong magamit. I-click mo lang guys. Pili ka lang doon kung ano yung gusto mong gagamitin. Ayan. Tapos, click natin yan. Itong kulay green. Yan, di ba? Palitan natin siya ng kulay. Background na lang muna. Gawin natin siyang, yan. Pwede namang red. Okay? So, palitan din natin to. Gawin natin siyang red. Tapos ito ay white. Laro-laruin nyo lang yung kulay. Ayan, o. Diba? Yan, meron ka ng playlist dyan. At next naman natin, maglagay lang tayo ng ating kanta. Okay? Pwede maglagay ng kanta dyan. Click mo lang yung text. Ayan o. Add ka lang text. Lagay mo ay tadhana. Okay? Ayan o. Tapos add ka ulit. Okay? Yan. Lagay mo kung sino yung kumanta. Ano ba kumanta nun? Up Dharma down ba yun? So lagay na lang natin Up Dharma. Sana tama yung spelling ko. Up Dharma down. Kung mali man ito, itama nyo na lang guys. Okay? So palitan lang natin siya ng white. Presentation lang naman to eh. Ayan o.
Ito, pwede naman natin gawing white yan. Ayun, no? Diba? Tapos, lagyan na natin siya ng picture. Pag maglalagay ka ng picture, i-click mo lang yung upload. Ayun, no? Dito, sa bandang kaliwa. Click mo lang yung upload. Upload mo yung picture na gagamitin mo. Diba? So, dito sa atin, sa presentation natin, maglagay na lang tayo ng picture. So, ito na lang para mas mabilis. Ayun, no? Yan. Isa-size mo lang yan. Diba? Meron ka ng acrylic na playlist na pwedeng pandagdag benta natin sa ating printing shop. Okay, so meron na tayong isa dyan. So, gagawin mo yan, pwede mo siyang duplicate. Pwede mo palitan yung yung kulay niyan. Gawin natin namang green. Green? Gawin natin green. Brown? Okay. Ano kaya magandang kulay? Blue. Pwede naman. Blue. Diba? Tapos ito palitan din natin to ng blue. Para magbagay lang. Ayan o. Diba? Kaganda. Ayan. So madali lang yan guys. Laruin nyo lang yung ating mga elements dyan. Pati yung kulay. Makagawa kayo ng magandang design na acrylic. Okay, so dito meron ako nagawang mga sample. Ayan o. Yan yung mga nagawa akong sample na ating acrylic. Tapos meron dito, magdadagdag tayo ng ating picture na pwedeng pang-apatan. Kunyari ito, so duplicate natin yan guys. Ayan o, duplicate. Tanggalin natin to. Punta tayo sa elements. Punta ka doon sa grid. Okay, sa grid meron dyang ito, tatluan. Pwede naman apatan. So pwede gamitin lang natin tatluan. Kaya na bahala maghanap doon sa apatan. Sample lang naman eh. Ayun o. I-resize mo lang yan. Okay? Ayan. So meron na tayo. Gagawin mo dyan. I-click mo ito tapos punta ko doon sa spacing. Okay no, para makompress yung ating spacing niya. So maglagay tayo ng picture. Balik tayo dyan. Hanap tayo dito sa mga nagamit ko para mas mabilis. Dito, kailangan naka-flat lang yan. Ayun no. Tapos, double click mo para ma-resize mo siya. Okay? Ayun no, napakadali lang yan guys. Gumawa niyan. Next natin yan. Yan, meron na tayo. So, pwede mo siya lagyan ng border dito para mas maganda tignan. So, gagawin mo na, click mo lang yan. I-click mo lang tong ito. Yan. Diba? Pwede mong gawing 5. Pwede mong gawing 5 yan. Pwede mo siyang gawing 5. Yan. Ayun no. Gawin natin 5. Okay, tapos pwede natin palitan ng kulay. Kunyari gawin natin red. Diba? Ayun no. Laruin nyo lang yung kulay. Ayun no. Pag di nyo na-gets, ulit-ulitin nyo na lang. Yan. So next natin dito sa baba naman. Same lang yan. 5 lang. Depende kung anong gusto nyo. Basta pare-pareho dapat. Ayan. Next natin to. Tapos, di ba? Meron lang kayong design na ganyan. Or pwede naman plain lang. Okay, so plain lang. Gawin nyo dyan. I-0-0 nyo uli. Ayan o. Para plain lang siya. So, di ba? Okay? So, yung mga template natin sa Canva. So, magkasasample tayo niyan. Di ba? Magpiprint tayo yan at ilalagay natin dun sa ating acrylic. Okay guys, so pag na-create nyo na yung design, click mo lang yung share. Tapos, click mo lang yung download para ma-download lahat ng mga ginawa nyong design. So, andito lahat yan. Ayan o, yung mga ginawa natin na design kanina. So, check lang lahat.
Kung hindi mo man ida-download, click mo yung isa or number 4 para hindi siya ma-download. Pero kung lahat naman, click mo lang siya. Ayun, done. Tapos click mo yung download. Dapat naka-PNG yan or JPEG. Depende sa inyong paggamit. Set lang natin ang PNG. Tapos click mo lang yung download. Okay, so after nyan guys, kung ano may ginagamit nyo, tulad nito, ang gamit natin ay MS Word. So pwede naman Photoshop kung marunong ka mag-Photoshop. So dito, ang una mong gagawin, kailangan nakaset yung layout mo ng A4 size kasi yung photo paper natin na glossy ay A4 size. So kailangan naka A4 muna yan para sigurado yung pag-print mo. Okay, so dito ilalagay mo yung ginawa nating design o yung ginawa mong design. So click mo lang yung pictures, tapos punta ka dun sa download file o hanapin mo yung folder na dinownload mo. So meron tayo dito, ito yung ginawa natin kanina. So kakawa tayo ng sample. Click lang natin tong design na to. Yan. So tapos i-resize mo siya. So ang gagawin natin dyan, right click mo yan, punta ka dun sa size and position niya. So wag dito sa ating bandang taas kasi minsan hindi tugma yan. Kailangan dito sa ating size and position. Click mo lang yan. Tapos i-uncheck mo to. Ayun o. Para hindi siya nakalock. Tapos dito, ilagay mo yung size natin. Okay, so 2.75. Sa baba naman ay 1.75. Okay, so sakto na yan dun sa ating size ng acrylic na gagamitin. Kung susundin mo yung acrylic na ginagamit ko. Okay, so titignan mo muna yung acrylic na nabili mo bago ka mag-resize para tugma dyan sa ipiprint mo. Okay, so dito kailangan i-minimize mo lang yung spacing niya para meron kang magamit pa dito sa baba. Wag dito, wag sa ganyan, wag dyan, wag dyan. Kailangan doon sa pinakataas para itong sa baba na to ay magamit mo pa. Diba? Para mas matipid doon sa papel. So next dyan, ilagay natin yung isa pa para mapakita ko sa inyo kung paano tulad nitong white. Ayan, diba? Kulay white yan. Ang gagawin mo dyan, i-click mo yan, punta ka na sa format, click mo tong sa taas para ma-drop and drag mo siya. Kasi pag di mo kinilik yun, hindi mo siya magagalaw. So gagawin mo dyan, click mo yan, punta ka dun sa picture border, maglagay ka ng maliit na line para meron kang guide pag kinat mo yung ating design. Kasi pag di mo nilagyan ng white yan, ng guide yan, wala kang guide kung saan ka magkakat, di ba? Makikita mo, blanco. So gagawin mo dyan, click mo yan, punta ka ng format, picture, maglagay ka ng maliit na line para meron kang guide kung saan ka magkakat. Okay, so next dyan, i-click mo ulit yung size and position, uncheck mo ulit yung mga box, i-type mo ulit yung size natin dyan, 2.75 by 1.75. Yan, di ba? So sakto yan, i-arrange mo na lang yan. Ayan o. Hanggat maaari, tabi-tabi mo lang sila para malit lang yung spacing para hindi masyadong makain doon sa ating photo paper. Kasi sayang naman kung malaki yung spacing mo, di ba? Tapos konti lang naman yung ipiprint mo. Mas maganda yung may spacing para tipid tayo sa ating photo paper. Okay? Yan. So after nyan, i-print mo na lang. Pag nagpiprint kasi ako dyan, ginagawa ako, ang gamit kong printer ay L3210. Pumunta ka muna sa printer properties. I-click mo yan. I-set mo siya ng glossy, yung paper type, kasi gloss of photo paper yung gagamitin natin dyan. Set mo yan. Punta ka doon sa quality. Kailangan naka-high yan. Naka-high dapat yan para mas matingkad, mas maganda yung kulay nung ating pag na-print siya. Okay? Pwede na may standard, pero mas maganda pa rin yung high talaga para matingkad talaga yung kulay ng ating output o yung ma-prepare natin. Okay? Sabay, okay mo lang. So, ganun lang yung guys. Okay? So, i-print na natin yan para magawa na natin sa ating acrylic. Okay guys, so ang gagamitin nating photo paper ay QAP, photo paper waterproof glossy. So, ang GSM niya ay 115 lang. Ayan, 115. Kasi pangit masyadong makapal. Lalo pag nilagay mo sa acrylic, hindi magkakasya. Kailangan manipis lang. So, katamtama na yung 115 GSM natin.
Okay? So, ito yan, photo paper na kwap. Tapos, yung gamit ko na acrylic, ito. Ayan, oh, tignan nyo na lang. Acrylic keychain. Okay? So, tignan nyo na lang dun sa description or sa comment section kung saan makakabili nito. Para sigurado yung sizing niya. Okay? Ayan. So, tignan nyo na lang dun sa ating link. Sa Shopee lang naman makakabili yan. So, ito natin yung pinrint natin o ito yung ginawa natin. Ayan, o. Okay? Ayan. So, ang gagawin mo dyan, kailangan pa nag-print ka or gumawa ka, dalawang doble kasi back to back yung guys eh. Depende kung gusto nilang iba kulay sa iba kulay doon sa kabila, ibang kulay naman doon sa kabila. So, tatanungin nyo yung customer nyo. Kasi back to back yan eh. Back to back yung ating acrylic yung design. So, ikakat muna natin siya. So, mapapansin nyo dito, meron siyang guide. Ayun no. Yung nilagyan natin kanina. Para meron kayong guide pag kinat nyo. So, sakto na yan guys. So, cut talaga natin. Okay. So, ikakat ko lang. Yan, sana kita. Cut ko lang natin. Para may lagay natin dyan sa ating acrylic. Okay, so ito na yung mga nakat natin. Pag meron sobra maliit, ikat mo lang gamit yung gunting. Ayun no. Para kahit pa paano matanggal lang yung sobra na malipis. Tapos ilalagay na natin siya sa ating acrylic. So back to back yan. Ayun no. Saktong-sakto lang din naman yan. Ayan. So ilagay na natin yung takip. Okay, di ba? Meron na tayong pandagdag na pambenta sa ating printing shop. Ayun no. Okay. So next natin pa tayo ng isa pa. Ayun no, isasakto nyo lang yan. Sakto naman yan eh. Yung size natin dyan. Pag sobra, gupitan mo na lang. Ayan o. Ba? Ayan. Gupitan nyo na lang pag sobra. Okay? Ayan, no? Yung presyo na ito, guys, ang bentahan nito ay 35. Pwede naman 40.
Depende kung magkano yung puhunan nyo. Sa akin 35 na ito. Isang piraso. Back to back naman yan eh. Ayun o. Pwede magkaibang design para mas maganda. Pwede ba pareho lang. So tatanungin nyo muna yung kliyente nyo. Kliyente. Okay? Kung anong gusto nila.